Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na down with evidence na ko. Parang hindi na makukonsume ang galit ni Trillanes. Parang ilang days na lang sasabog na si Trillanes at ibubulgar na ang mga tinatagong sikreto ni Leni Robredo. Nako mga kabibig, may sagupaan sa Twitter ngayon. Barry Gutierrez versus Trillanes. Nako, paano to kabibig? Baka si Trillanes ang magpasabog sa mga sikretong baho ni Leni Robredo at masira ang pangalan ni Leni Robredo, mga kabibig. Paano na lang ang mga kakamping nito? Kasi after ni Trillanes na magsalita ng kanyang opinion, ay sinugod siya ng mga kakamping, mga kabibig. Kaya binanatan ni Trillanes itong mga kakamping na ito. Sabi ni Trillanes, wow! Equating VP Leni with Jesus is bordering on cult followership, my friend. Hala? Talagang sinupalpal ni Trillanes na hindi si Leni isang Diyos or Jesus Christ na para yatang naging kulto na ang kakamping. Hala, don't get me wrong. She is a decent and good person, but I know her enough to assure you that she is a human as everybody else. Hala ka? So it means may alam na mga sikreto at baho itong si Trillanes. Huwag yung i-push si Trillanes, baka ma-push the button tapos may ipapasabog si Trillanes ng mga sikreto ni Leni. Kasi sabi niya don't get me wrong. She is a decent and good person si Leni, pero tao din siya at alam ko kung sino siya at pwede siyang magkamali. I think the problem is, sabi ni Trillanes, that's how her die-hard followers think. Tingnan mo ha, hindi na siya nagsasabi ng mga kakamping, kundi die-hard followers think. Ganun daw mag-isip ang mga die-hard followers ni Leni Robredo. Nako, parang kinakalaban na ni Trillanes ang mga die-hard followers. That she is beyond criticism and that she is not capable of making bad political decisions. Nako, mga kabibig. Ito na, I merely called out what I believe was a political blunder on her part and the messy cover-up that attorney Barry Gutierrez made. Then suddenly, her followers swarmed at me, though calling her out is blasphemous or a mortal sin. O, tingnan yung kabibig ha, nabiktima na si Trillanes ng mga kakamping. O, anong naramdaman ni Trillanes ngayon? Noon, love na love si Trillanes ng mga kakamping. Oo, grabe yung mga followers ni Leni, no? Si Trillanes parang, nako, ang galing ni Trillanes. Ngayon, nagsalita lang si Trillanes against Leni Robredo on her bad political decisions at sinugod na si Trillanes dito na para daw kung tatawagin niya si Leni Robredo, kung i-call out niya si Leni Robredo, parang blasphemous or mortal sin. Yan ang sabi ni Trillanes. Just trust her judgment. Remember, when I called her out for vacillating on her decision to run for the presidency in 2022, the same die-hard followers said the same thing. Just trust her judgment. Well, it was proven to be a political blunder because she declared too late and we lost. Ay, dito ha mga kabibig, itong paragraph na itong statement dito ba, dito na ko nakita ba na meron talagang mga konting gusot sa mga kakamping leaders, na merong mga konting hindi pagkakaunawaan. Merong sinisisi si Leni, o opinion ko lang to ha, sinisisi si Leni kasi ang tagal niyang nagsabi na tatakbo, itingnan nyo, decision was too late at natalo sila. O, diba? So, may mga sikreto talaga ito kakabig. Ito pa, why not just do it privately, sabi ni Trillanes.
So the public will know that not everyone in the independent opposition agrees with what she did. Oh, tingnan nyo. Oh? Ano kaya ang mararamdaman ng mga kakamping na, sige, make it privately para pag-usapan namin na hindi sa lahat ng mga desisyon niya agree kaming lahat. Wala. Lastly, we have sacrificed more than 8 years in fighting the corrupt and murderous Dutertes. Ay, grabe naman to. Wala ka pang Trillanes, murderous talaga. And we are on the cups of victory. Malapit na daw sila sa victory. Kasi gusto na Trillanes na ipa-impeach si VP Sara. Now, if you're not gonna help us finish the job, then please get out of the way. Oh. Well, hindi lang ito para sa isang kakamping or diehard followers ni Leni. I think this is addressed to all followers, diehard followers ni Leni Robredo, mga kabibig. So yun, hindi na napigilan ni Trillanes na maglabas ng kanyang saloobin. Sinabi niya, hindi Diyos si Leni Robredo, tao siya. Di ba? At meron din siya mga pagkakamali. Sabi dito, don't get me wrong. She is decent and a good person. But I know her enough to assure you that she is human as everybody else. Alam ko ang mga pasikot-sikot ng buhay niya. Parang ganun ba, mga kabibig? Ito kasi si Barry Gutierrez. Si Barry Gutierrez ay nag-post sa kanyang Twitter. Sabi ni Barry Gutierrez, so planado na naman lang ba ito? Wherein itong picture na ito, share ko kabibig ha. Kasi nag-trending kasi yon Kasi akala ni Trillanes planado ang pagpunta ni VP Sara sa Naga, pagkikita nila ni VP Leni. Ito ang nangyari. So, ito kasi yung pagkikita ni na former Vice President Leni Robredo, ni na Benhur Abalos at ni Bong Revilla. Well, itong dalawa, tatakbo naman itong senador. Klaro naman, si Bong Revilla nagsabi na, in-endorse na ni Romualdez, pero I don't know with Abalos. So, sabi ni Barry Gutierrez, so planado na naman ba ito? Madaming biglang gusto makipagkita kay VP Leni. Kayo nang mag-isip kung bakit. And she is simply kind, polite, and hospitable to her guests. Huwag nang gawan ng kung ano-anong pang-intriga ang simpleng pagiging magaling ni former President Leni Robredo. Ito naman ang sagot ni Sonny Trillanes. So, papaano pala? Nag-doorbell lang sila? Ikaw naman, i-divert mo pa? Bistado na? Beside, iba ang optics ng bisita ni Villar at ni Abalos na mga kandidato for senator sa bisita ni VP Sara na under siege dahil malapit nang ma-impeach. Ay, grabe naman si Trillanes. Malapit nang ma-impeach. Ito ang si Trillanes ba? Sabing, malapit na ang pagpasok ng ICC. Hanggang ngayon, wala pa rin ICC. Tapos, sinabi naman ni Trillanes, malapit nang ma-impeach si VP Sara, pero hanggang ngayon, wala pa rin pakiramdam. If you don't know the difference, pa-tutor ka kay Secretary Ronald. I smell something fire between Sonny Trillanes at Barry Gutierrez. Kung mga kabibig. So, yun na nga mga kabibig. Yun ang nangyari na parang tawag dito, sagupaan ng mga kakamping na ngayon. Ito mga diehard kakampings versus Trillanes. Barry Gutierrez versus Trillanes. So, maghintay-hintay na lang tayo kung sino ba ang mananalo sa kanila. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Basta, ako naman, I think VP Sara wanted to talk to VP Leni para kumustahin, baka know each other kasi nagkausap na naman sila way back 2016 or something, or lang ba, baka gusto din ni VP Sara na kumusta na ang previous Vice President. Baka meron siyang mga hinanaing sa pagiging Vice Presidente, baka kumuha siya ng mga opinion or advices on how paano patakbuhin ang Pilipinas as Vice President. We don't know talaga mga kapibig. Basta, ang naalala ko, walang masamang tinapay si VP Sara kay Leni Robredo. At the same time, walang masamang tinapay si Leni Robredo kay VP Sara. Walang masamang sinabi si VP Leni noong kasagsagan ng eleksyon kay VP Sara. Wala namang sinabing masamang istorya si VP
Sara kay Leni Robredo. So, they remain friends. But, sa politika, walang mga friends na ganyan. Di ba sabi ni VP Sara, BBM and we're not friends. Si Amy Marcos daw at si VP Sara ang friends. Di ba mga kabibig? So yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa marami pang mga lebak-lebak na ating i-share dito. So maniniwala ba kayo na someday, somehow, may ibubulgar kung hindi ito matapos ng bangayan, awayan sa Twitter, parinigan sa Twitter between Trillanes, Barry Gutierrez, and Trillanes to VP Leni. There's a possibility ba na may ipapasabog na malaking sikreto at baho si Trillanes kay VP Leni? Naku po. Maghintay tayo mga kabibig.